Hello mga ka-friendship, ito na naman po tayo. Isang magandang umaga na naman po sa inyo lahat. Nasa mabuti kayong kalagayan. At ang ating ngayon po ay Huwebes Santo. Araw po dito ngayon ng Lenten season sa panahon ng mga pinagdidiwang ng mga Katoliko sa buong mundo. Ayan. Diyan po matatalakay po dyan. Minsan sa linggo raw ay pagkabuhay ng muli ng ating Panginoong Jesus. Yan po yan. On the third day, he rose again. Yan. Gano ba yan? Yan ang tradisyon na nangyayari every year. Yan. Isang po yan, tumatapat po yan ng Marso o Abril. Yan po yan, brother and sisters. Yan. Pasensya na po kayo kasi ang sinasabi ko ay hindi scripted eh. Kaya kung minsan kinakapos ako ng pagsalita, dahil iniisip ko bakit sasabihin ko eh. Hindi po to mga scripted na isinulat ko muna, tapos babasahin ko. Eh hindi po ito ganoon. Ano po yung nasa isip ko, yun po yung sinasabi ko. Ayan. Ngayon, pag-usapan po natin, total, pag-scope ng pagkabuhay naman muli sa sinasabi ng paniniwala na iba. Bakit ako naman ang Pasko ng pagkabuhay, Paskwa, ang pagkabuhay ni Jesus, ay talaga naman nangyari sa Biblia. 3 araw, on the third day, he rose again, binuhay siya ng ating Ama sa langit. Ayan. Sorry, laki ako nasasamid eh. Pagka ako, nagpapahig ako mga balita, ewan ko ba? Ba't ganito? Siya nga pala, mga brother and sisters, mga friendship, ang aking muling pasasalamat sa aking mga viewers kahit paano. Nandiyan po mga kaibigan ko, si Ato Plantilla, si Alfred Gardner, at yung iba pong nakakanood ng views na ito. Salamat naman po at nagkaka-views na rin kahit paano. May nakikinig, may natututuhan, kaya nagkakaroon din ng views. Ayan, dyan din po sa mga kaibigan ko dyan, dito sa lugar namin, Santo Tomas. Ayan. Dyan din po sa mga, lahat ng lugar na pinupuntahan ko dito sa atin. Sa mga nakakakilala sa akin, magandang umaga sa inyo lahat. Ayan. So, okay ka, Alpot. Yan, sige. Ngayon, talakayin po natin itong ang pagkabuhay muli naman ng mga patay. Kaya, kung ang Panginoong Jesus ay may pagkabuhay na muli, supposed to be, binabanggit din ng Biblia, ang pagkabuhay muli ng mga patay. Ang pag-asa na makita natin buhay pa ating mga minamahal sa buhay. Ayan. Ganyan din naman sila, yung pagkagising nila sa pagkatulog, mahaba mang panahon o maiksi. Ayan. Pero bago po yan, alamin po natin yung pinagmulan ng kamatayan ng tao. Ayan. Suriin po muna natin kung bakit tayo namamatay. Di po ba? Nilang daw tayo ng Diyos, sandali pa mamamatay. Ito po, no? Basahin po natin ang pinagmulan ng kamatayan. Ito po sa Genesis. Ito po. Yan. Yan. Dito po, nung nilalang po si Adan, wala pa po si Eva, itinagubili na po siya ng Diyos. Nung siya naging tao na, sabi, ito dito po, no, sa 2 ng Genesis, yan. At kinuha ng Panginoon Diyos ang lalaki at inilagay sa halaman ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Isipin nyo, alagaan at ingatan. At inutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi sa lahat ng punong kahoy, sa halamanan ay makakain ka lang may kalayaan. Free will po ito na makakain siya ng may kalayaan. Pero sa 17 po ng 2:17, tatapat sa kahoy na pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yun, ay walang pagsalang mamamatay ka. Dito po pinagbilinan ng Diyos siya na pag siya kumain ng punong kahoy na yon, siya ay mamamatay. Ayan.
Yan. Ang nga po nila lang si Eva, sabi, hindi, sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuting lalaki mag-isa. Sa ilalang ko ng isang katulong niya. Ina nga po nung pumasok po si Eva. Dito po, hindi po nagdadamot ang Diyos. Binigyan niyo po ng pagpipilian ang unang magulang natin na si Adan na sa punong kahoy na marami pwede kang kumain. Tapat sa isang puno, huwag kang kakanin kayo mamamatay. Ginawa po itong free will para hindi po siya maging robot na sunod-sunuran lang kung ano sabihin ng Diyos. Free will po itong binigay ng Diyos sa kanya. Kay Adan, ayan po. Siya po ay tinagbilinan, huwag kang kakain sapagkat kayo mamamatay. Ayan. At nga po, di po ba nung siya'y sumuway, na kinain niya, ang sabi niya pa sa ayan. Ang tinukso po si Eva, sabi niya. Tunay, sasabi po, sabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyan, huwag kayong hihipuin, baka kayo mamatay. Ang tagabilinan ng Diyos sa kanila. Sapagkat sa talastas ng Diyos, na araw na kayo kumain niyan, madidilat ng mga mata at kayo magiging parang Diyos na makikilala mabuti at masama. So, hindi po siya robot na parang sunod-sunuran lang. Bigyan ng pagkakataon na mamili. Yan. Ayan, ito po, no? At ang makita ng babae ng bunga ng punong kaya ay mabuting kanin ay nakakalugod sa kanyang mata at kahoy na nanasa upang magpapantas sa tao ay pumitas siya ng bunga niya kinain. Binigyan din niya ang kanyang kasama niya at ito'y kumain. Kumain din po si Adan nung pinakain po ito ni Eva. At nadilat ka pa ang kanilang mga mata at kanila nakilala sila'y maghubad. At sila'y tumahi ng mga dahon ng puno na ikos kanilang ginawang pananapi. Ayan. At mga sa pangyayari ito, sinabi ko sa kanya, ayan, tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki, si Adan nga po, at sa kanya sinabi, saan ka naroroon? At sinabi niya, lali kong iyong tinig sa lamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Ayan, kasi nakakain na po siya sumuhay na po siya rito kaya siya nagtago. At sinabi ng Diyos, sinong nagsabi sa inyo ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inutos ka sa inyo, no kayong kakain? At sinabi na Adan, ang babaeng ibinigay mo aking kakasamayan ay siya nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. Ayan. Dito po, ang taasang pagsuway ni Adan, si Eva po ay hindi nadaya. Si Adan po dahil siya po ang pinagbilinan ng Diyos. Diyan na po pumasok ang kamatayan. Kaya po ang tao ngayon ay namamatay. At unang tao nga po, ayon sa record ng Biblia, ang unang namatay na kauna ng tao sa mundo ay si Cain, si Abel nung pinatay ito ni Cain. Yan, ang linaw po, no? Sumuway, tapos kumain ng pinagbabawal, parang pinipili sila ng Diyos, buhay o kamatayan. Mas pinili po nila ang kamatayan, ang pagsuway sa Diyos. Ayan. Ngayon po, lakbay na po natin to para madili po ang to make the story short. Ano na po natin ang mga kalagayan ng patay. Mga tao, kapag namatay, ito na po ang magiging kalagayan para po medyo mapabilis tayo, no? Dito po. Dito po sa Ecclesiastes, ito po yung mga ito po, no? Dito po. Nakapal kasi ng Biblia, kaya hahanapin mo talaga. Ito po, ang kalagayan naman po ng patay, nung namatay na po ang mga tao. Ito po, no? Papahirap na natin ang Ecclesiastes. Ito po, no? Ayan. Dito po yung kalagayan ng mga patay. Ito po, Ecclesiastes, si Solomon po, Hari Solomon po sumulat dito, Ecclesiastes. Ayan. Ito po. Gaya ng mga nakaraang tinalakay ko sa inyo na binabanggit ko na po ito Sa 9 Gis, ano mang masumpong ang gawin ng iyong kamay
agayin mo ng iyong kapangyarihan sapagkat walang kata o gawa, likataman, likaalaman man na sa karunungan sa siyol na iyong paparaunan. Ayan. Ayan. Hanggat nabubuhay po tayo, gawin po natin ang mga kapangyarihan nating kamay, lahat na kaya nating gawin na po natin sapagkat sa pupuntahan po nating libingan, Hades sa siyol, sa Hebreo, tinutukoy sa siyol ng Grego, ay wala na pong alam. Ayan, gawin na po natin hanggat buhay tayo. Kainin nyo na gusto nyo kainin, gawin nyo lahat. Ayan. 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 Dito po sa Ecclesiastes po ay ito pa ang mga binabanggit. Ayan. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila yung mga mamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay na mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Ayan po yan. Nalalaman natin mga buhay na tayo mamamatay. Ngunit ang mga patay ay wala nang kagantihan pa. Kaya po, para sa akin, minsan pinagdadasal po natin ang patay. Hindi naman po dapat pinagdadasal ang patay, kundi ang mga buhay. Yan, kasi po ang patay, wala na po magagawa sa buhay. At ang buhay po, wala na po magagawa sa patay. Dahil kahit anong pagdasal-dasal pa natin yan, pagbigay pa tayo ng mga kandila, bulaklak, hindi na po nila alam yan eh. Ayan. Ito po Biblia po may sabi, hindi po ako. Useless na po lahat eh. Ayan. 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 Hindi natin alam kung ano ang mga pag tayo dito po sa tres. Dito po sa tres. Yan. Ito po. Sa 3:19 po, ganito po ang pagkasabi. Sapagkat ang nangyayari sa mga anak ng mga tao, tayo po yon, ay nangyayari sa mga hayop. Sa bakatid bagay, isang bagay ay nangyayari sa kanila. Kung paano namamatay ang mga hayop, gayon din namamatay ang mga tao. Oo, silang lahat may isang hininga. At ang tao ay wala ng karangalan higit pa sa hayop. Sapagkat lahat sila ay walang kabuluhan. Lahat nagsisiyaon sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay mauwi sa alabok. Yan. 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 Wala na rin po tayong karangalan higit pa sa hayop. Kasi po ang nangyayari sa tao at sa hayop ay isa, nalalagot po. Kasi po meron po tayong isang hininga. Yan po yan. Wala na po tayong inihambing na po tayo sa hayop. Yan. Tinalakay ko po ito doon sa may kaluluwa ba ang tao. Doon sa isang episode ko po na post na yun. Doon yung makikita lahat yung mga karugtong-duktong nito. Ayan. Ito po ang kalagayan ng mga patay, mga friendship. Wala nang aluman sa Hades, ashes to ashes, dust to dust. Sa alabok tayo kinuha, sa alabok tayo magbabalik. Kaya ang patay, wala na po anumang nalalaman ayon po sa Genesis na pangyayari po ito. In-emphasize po ito mula Genesis hanggang Ecclesiastes. Kung ang tao ay lumatay, ito naman po ang maging kalagayan niya. Ayan po yan. Po yan, no? Ayan. Ngayon, dito po tayo sa unang Korinto. Talakayin po natin yung kalagayan ng mga patay. Bibigyan din po ito, no? Dito po sa unang Korinto, para po natin pagtibayin. Ayan. Unang Korinto. Ayan. 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 Ngayon po, siyempre, katakataka, kung tayo patay na, ano man ang mangyayari sa hinaharap.
kung anong dito po sa Ecclesiastes, tinalakay na po natin ang kalagayan ng patay, wala namang nalalaman, may isang hinangang hayop, ang patay di na nagbabalik, ang kalaala nakalimutan na. Kaya nga sabi ko sa inyo, ng patay hindi na pinagdadasal, kundi ang mga buhay lamang kasi sila ay nasa alaala na lang ng Diyos. Sila ay natutulog ayon sa pagkabanggit ni Jesus nung si Lazaro ay namatay at muling binuhay. Yan. Ito po, sa unang Korinto, dito po sa 15, unang Korinto po, no? Ito po. Maraming po nagtatanong hindi lang po tayo ang mga unang nagtanong ng ganyan Una pa mong tao po, marami na po nagtanong na ano mangyayari sa patay. Hanggang ngayon pong tanong nito, hanggang pong ngayon sa panahon natin, tanong pa rin po ito ng mga tao. Ito po sa unang Korinto, wala pa tayo siguro mga panahon na to. Ito na po ang tanong nila. Diba, anong Korea, 15. Ayan. 35 po. Ito po. Datapwat, sasabihin ng iba, paano muling bubuhayin ng mga patay? At anong anyo ang katawan, ipaparito nila? Yan, dito po conscious sila nung mga tao noon hanggang ngayon. Paano nga naman bubuhayin ng mga patay? Patay na. At anong itsura ang gagawin po sa mga namatay? Di po ba? Yung nagtanong po dito sa Corinto, walang kaibahan sa mga tao na tanong po ngayon sa panahon natin. Ito po yun no? Ito po ang sagot doon. Yan. Dito sa 42, mga friendship, gayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. Ayan po, pagkabuhay na muli, sinagot po yung tanong, no? Tinatanong na may kasiraan, binubuhay na maguli ng walang kasiraan. Ulitin ko po, no? Gayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. Tinatanong na may kasiraan, binubuhay na maguli ng walang kasiraan. Ayan. Ayan po yan, no? Ayan. Kumbaga sa ano po, ang astral body po natin masisira, mabubulok sa lupa. Kasi ashes to ashes, dust to dust. Mabubulok po ang ating katawan. Kaya po sabi, nung tinaniman po yan na may kasiraan, bubuhayin muli yan ng walang kasiraan. Pagkabuhay na muli po ng mga patay, eto po, yung pong katawan nating astral body na po to, hindi na po ito. Kasi hindi na po ito magmamana ng kaharian Mababago po tayo sa isang iglap pagtulog ng pakakap. Hindi na po yung ganito, kasi sira na po ito Papahalinan na po ng Diyos to ng ibang katawan sa pagkabuhay ng muli ng mga patay. Ayan. Patibayin pa natin, no po, no? Ano? Ngayon, kaya po ang kamatayan, nagduduktong po sa Genesis na, sapagkat Genesis 21, sapagkat yamang sa pamagitan ng tao dumating ang kamatayan. May isang tao po na dumating ang kamatayan, si Adan po tinutukoy rito. Sa pamagitan naman ng tao ay dumating naman ang pagkabuhay ng muli sa mga patay. Si Jesus na po ito. Siya po ang tumubos ng kasalanan natin na naiwala ni Adan at siya po ay muling bubuhayin. Isa pong katawan kay Adan, nagmana po ng kamatayan. Yung pangalawa pong katawan, ating Panginoong Hesus, pagbibigay buhay sa mga namatay. Ito po yung pangako ng Diyos. Ayan. Sa 22 po, no? Sapagkat kung paano kay Adan ang lahat ay mga matay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Ayan. Bubuhayin po
ng ating Panginoong Kristo ang mga patay. Ito po yung bigay ng Diyos na haing pangtubos sa mga taong pangako niya. Ayan, haing pangtubos po ito na ibinigay. Kasi po, ang nawala pong buhay ni Adan ay sakdal. Kaya sakdal din po ang pinangbayad ng Diyos para tayo patubos sa kasalanan. Ayan po yan. Ito po, no? Ngayon, ito pa po yung mga ano, no? Ito po. At sa 39 po, may bilanggit po rito, no? Hindi ang lahat ng laman ay makasing laman. Kundi may laman sa mga tao, may ibang laman sa mga hayop, may ibang laman sa mga ibon, at iba pang laman sa isda. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit at katawang ukol sa lupa. Tatapwat ibang kaluwalhatian sa ukol sa langit at ibang kaluwalhatian tungkol sa lupa. Ito po yung sinasabi sa inyo, 144,000 na mag-aari sa lupa, na akit sa langit, may bilang. Tayo po ay sa lupa, paghaharian tayo ng 144,000. Kaya po may ukol sa katawan sa langit, may ukol sa katawan sa lupa. May mga laman sa isda, sila sa dagat, mga hayop sa lupa. Ayan. Kaya po rito in-emphasize po yung atin dito po sa Corinto. Ayan. 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 Ngayon po, ito po isang hiwaga. Isang hiwaga po ito na napapatibay sa pagkabuhay na muli ng mga patay. Sa 51 po na 15, unang Korinto 15, 51. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Ayan. Saan ba ako? Hindi tayong lahat ay mga tutulog. O sabi ito, matutulog. Ang kamatayan parang natutulog lang. Sabi natin Panginoon kay Lazaro at kay Marta. Sinasaysay ko sa inyo isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Gaya nga po sinabi ko sa inyo, yung katawang kasiraan, babaguhin po ng Diyos sa ibang anyo na dahil nabulok na po ang katawan natin sa lupa. Ayan. Ayan. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtulog ng pakakak, ang mga patay ay mga bubuhay na maguli nang walang kasiraan. Ito po, bago na po yung astral body natin, no? At tayo babaguhin sa isang iglap po, no? Pagtulog ng pakakak, ang patay muli mabubuhay, at tayo babaguhin sa isang iglap. Ayan. Ito po yung hiwaga ng Diyos sapagkat kinakailangan itong may kasiraan ay magbisang walang kasiraan. At itong may kamatayan ay magbisang walang kamatayan. Nakita po ninyo? Oh. Ayan. Ayan. Kaya nga po, dito po, pinagtitibay po natin ang pagkabuhay na muli kung paano binigay natin Panginoon sa Kristo, nagbigay siya ng halimbawa kung sa'yo namatay. Pinagtitibay po rito ng ating Panginoon at ang Ama na yung mga patay ay muli mabubuhay. Hindi po aakit sa langit pag namatay. Hindi po mapapasa impyerno. Mga lumang tugtugin na po yan ng mga aral na hindi po sinasangayunan ng Diyos. Kaya kung hindi siya talaga magsisiyasat, aasa lang po tayo sa mga miyembro, sa mga pastor. Hindi po natin ito matututuan. Ang lagi lang lang tinuturo, may kaluluwang di namamatay, akit sa langit, sa lupa. Nakakasawa na po yung ganyang aral Ayan. Ito po, no? Tingnan niyo po, di po, no?
Yun po. Dito po. Dito po, sa mga panahon na yon, marami na po talagang mga hindi naniniwala dito eh. Kagaya nga po sa Grecia, yung kinukwento ko sa inyo kay Plato, yung mga Epicurean people, ito po, no, sa 15-15 po ng Korinto pa rin, no, oo, at kami nasumpungang mga saksing bulaan. Kanya, saksing bulaan tungkol sa Diyos. Pagkat sa amin sinasaksiyan tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi siya muling nabuhay. Kung tunay nga mga patay ay hindi muling binubuhay. Ito po yung mga opposer eh, mga basher. Ang panahon na yun, magpanggang ngayon, na sinasaksiyan nila na si Jesus daw hindi namatay at ang mga patay hindi bubuhayin. Yan. Sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Ayan. Kaya po yan, ito yung opposer. Ayan. Ayan. Yan. Itong iba po rito ay alas na talakay ka na. Ayan. Gaya nga po sinasabi ko sa inyo, walang kabuluhan ng pananampalataya ang pangangaral nila, ang pangangaral ko. Kung hindi tayo mananalig sa pagkabuhay ng muli, tinalakay ko na po yan. Ayan. Useless lang po eh. Kahit ako hindi na po ako magpapagod eh. Kung hindi po ako maniniwala dito sa resurrection of the body ng Diyos. Ayan. Kaya nga po sabi, hiwaga. Hindi isang hiwaga ang bigyan ng Diyos. Hindi lahat ay mga tutulog. Kaya sa isang iglap, pagtulog ng pakakak, sila'y muling mabubuhay at babaguhin. Ayan. Diba? Ibig sabihin, wag naman po tayong marunong pa sa Diyos. Na natin lahat, alam na natin. Huwag natin pangunahan. Ayan. Ayan. Ayun, napakamali po, ulitin ko sa inyo, na pag ang mahal natin sa buhay ay namatay, wag nun natin sasabihin, wag na, salamat, kinuha na siya ni Lord. Yan, salamat, pinagpahinga na siya ni Lord. Masama po yun, hindi po Diyos ang kumukuha ng buhay. Siya rin po author ng akda ng kamatayan, ba't pa niya nilalang tao kung mamamatay rin? Kaya nga binigay niya ang lahat, pinaalala sa iba't Adan, okay kakain. Dahil mamamatay kayo eh. Kaso nga po, sumuway. Ayan. Paano po natin sasabihin na ginawa lang ni Lord, nagpahinga na siya? Hindi po, masama po yun. Kasi binabanggit po dito sa 26, ang kahuli-huli ang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Kaaway po ng Diyos ang kamatayan. Hindi po siya pumapatay. Ayan. Di ba sinabi ko po sa inyo, nandun tayo sa ilalim ng sumpa. Naniwala ni Adan at Eva. Binigyan ng pagkakataon ngayon na tayo muling buhayin. Dahil ang nawala ni Adan ay sakdal na buhay, ang binayad po ni Jesus, sakdal din. Hindi po pwedeng anghel po ipangbayad o kerubin o mataas anghel. Kailangan po si Jesus talaga, sakdal kung nawala ni Adan buhay. Kaya po ito, maliwanag po sa atin, yan. Kung walang pananampalataya, wala na rin po kung wala pong pagkabuhay ng muli, wala na pong pananampalataya. Ano pa ang mangyayari sa mundo? Lahat mamamatay na lang. Iira lang tao, mabubuhay konting panahon, mamamatay na lang. Ayan. Di po ba? Kaya nga po dito po sa awit, tingnan niyo po sa awit ha. Sundanin niyo ha. Sa awit po. Dito sa awit to. Awit. So magkakatugma po, no? Ito po. Ito. Awit 37. Magandang balita po ito. 9. Yan. Sapagkat ang manggagawa ng kasamaan ay mga hihiwalay. Ngunit yung nagsipaghintay sa Panginoon
ay magmamana sila ng lupain. Sapagkat sandali na lamang at ang masama ay mawawala na. At iyong isaing mainam ang kanyang dakot siya'y mawawala na. Ngunit, yan po tinutukoy ito, ang maamo ay magmamana ng lupain at masasiyahan sa kasaganaan noon. Yan. Sa 29, mamanahin ng matuwid ang lupain at tataan doon magpakailanman. Nakita naman po niyo ang pangako. No? Dito po ay magmamana po ang mga tao ng lupain. Sila po ay mabubuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Yan, yung nakipaghintay po, kaya nga po sabi sa inyo, ang magtiis hanggang wakas maliligtas. Ayan po. Mamanahin ng matuwid ang lupa at tatahan doon magpakailanman. Ito na po yung forever living po sa bagong langit, bagong lupa. Ayan. Binanggit po din dito sa 9, pagkat sandali na lamang at ang masama ay mawawala na. Doon po sa Ecclesiastes 9:12, binabanggit po doon na magala kayong mga langit sapagkat bumaba sa inyo ang diablo, Satanas, na may malaking galit sapagkat alam niya konting panahon na lang meron siya. Kaya alam po ni Satanas, konting panahon na lang meron siya. Kaya naman po piniligan po sa awit umuna pa man na ang sa Diyos, sapagkat sandali na lamang at ang masama ay mawawala na. Nakita niyo magkarugtong. Di po ba? 12:12 na Apokalipsis. Sinasabi po doon, magala kayong mga langit sapagkat bumaba sa inyo ang lupa, bumaba po ang diablo sa lupa na may malaking galit sapagkat konting panahon na lang na meron siya. Alam niya yan. Sinusundan po ito ng 37 ng awit Gis, sapagkat sandali na lamang at ang masama ay mawawala na. Gaano po ba katagal ang sandali? O di po ba? Sandali na lamang. Maghintay na tayo. Yan, bilipuli na po yung masasama. Gaya na sinasabi ko sa inyo sa Armageddon na post ko nung mga nakaraan. Dilipuli na po sila eh. Ayan. Ito po nagpapatingkad po ng bagong langit, bagong lupa na tinalakay ko doon. Yan. Pansinin po ninyo, no? Dito po sa awit, 90, Gis. Ang buhay po ng mga tao ay hindi natin makakaila. Andito na rin po, miksi na rin. Ang kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon. O dahil sa kalakasan ay maabot ng 80 taon. Gayon may kanilang kapalaluan at hirap kapanglawan lamang. Sapagkat madaling napapawit kami nagsisilipad. Ayan. Ulitin ko po, no? Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon, 70 years. O kung dahil sa medyo malakas pa, umabot po ng 80 years. Ayan. Ngayon may kanilang kapalaluan at hirap kapanglawan lamang. Sapagkat madaling napapawit kami nagsisilipad. Ayan po, dito po ay mga 70 to 80 years na hinula na po ng Bible ang buhay ng tao. Meron man nabubuhay po ng 100 taon, manakal na lang. Pero po itong mga pinanganak ng 80s, baka hindi na umabot ng 1980s, baka 70 to 80s na lang. Siguro mga pinanganak po ito ng mga 1930, 1920. Yan, maabot po sila ng 100 years, pero bihira na lang po. Supposed to be, ngayon nakikita nyo 63, 64, 65, 80, 70 rin, namamatay na eh. Hindi po sasablay ang Biblia sa hula na yan. Ayan. Kaya nga po, malaking kagalakan para sa atin ang mga patay muling mabubuhay. Hindi po ba? Magmamana ng lupain na matiwid. Ayan po yan. Pangako po ng Diyos. Hindi po yung mga maling aral na sinasabi ng mga religion na ang lupa masusunog. May katong langit pa raw na dadalan. Isipin nyo, dalalang pa ba ang Diyos ng panibagong langit? Sa creation po, na binuo na po yan 7 days. Supposed to be sa panahon natin 7,000 years. Hindi na po lalalang tapos na po yung creation. Sasabihin, masusunog ang lupa. Kasi may katong langit na pagdadalan. No, mali po yun. Yan. Hindi na po gagawa po ang creation ng Diyos. Genesis na buo na po ang creation hanggang Apocalypse. Hindi na po mangyayari yun. Babaguhin po ito. Yan. Kaya po itong mga tinatalakay natin sa inyo ay palalim ng palalim. Mali po yung mga aral
Kapag namatay sa langit, sa impyerno, mali po yung aral ng mga natutuwa natin na pag namatay, laki Lord na, masama po yun. Yan. At yung mga bulaklak po, kandila na ginagawa natin, wala na rin pong kabuluhan yan. Wala na po silang alaala, hindi na po nila alam yan. E pagdasal po natin yung buhay. Kung paano siya makakaraos sa araw-araw, umaba ang buhay niya, gumanda ang buhay niya. Yan po. Pero sabihin po natin na pagdadasal pa, useless na po yan. Hayaan na po natin sa Diyos ng mga patay. Meron po siyang paglalaanan. Yan. Kaya mali na po yun. Mag-aalay pa tayo, pagdadasal pa. Wala na po magagawa ang patay. Sa buhay, ang buhay, wala sa patay. Wala na rin magagawa. Hayaan po natin sa Diyos. Natutulog lang nga. Sabi ni Jesus, gagambalain ba natin? Ayan po yan. Kaya naman po, malaking kagalakan sa pagkabuhay muli ng mga kamag-anak natin, mga namatay, na wala pa sa panahon, mga sanggol na namatay, mga batang namatay. Muling mabubuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. At tandaan po natin, ang kamatayan po kaaway ng Diyos. Hindi po siya kumukuha ng buhay. Para malaman nyo. Yan. At nyo po ang mga aral na natutuhan natin sa araw na ito. So, ang Diyos na binuhay na muli ng 3 araw, ganyan din ang mga patay. Bubuhay at babaguhin. Ayan. Nakita niyo, binuhay po ating Panginoong Yesus, hindi na po niya nagamit ang katawan lupa. Kaya nga po may katawan ukol sa lupa, may katawan ukol sa langit. Sa langit po, niya, dahil persona po siya. Ayan, tayo po sa isang ilap, tulog ng pakakat, muling babaguhin. Ayan po, ang linaw po ng aral. Sana may natutuhan kayo. Ayan. Ang susunod ko po ating pag-uusapan, ang cremation. Yung pagkakapatay na kamag-anak natin na sino man, kung medyo nagtitipid tayo, mas para bang very beneficial ang pagsunog sa katawan ng tao, ang cremation. Kung ito ba talaga ay maka-Diyos na paraan at sinasang-ayunan ng Diyos, ang cremation. Pag-aralan po natin yan, sa susunod po natin kung ano sinasabi ng Biblia tungkol dyan. Maganda po topic yan. Ayan. At sa muli ito, nagpapasalamat po ako na tayo gabayan uli ng banal na Espiritu ng Diyos. Ayan po, ang biyaya ng Diyos ay suminyong lahat at sumaamin. Ayan. At po sa lahat mga nagugutom, sa managikaw sa buhay, sa magdadalamhati, pag po kayo maglala, sandali na lamang at masamay mawawala na. Pangako po ng Diyos yan. Pamanayan na matwid ang lupain, tatahan doon, magpakailanman siya nawa. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong lahat.